Day! Ganda ka na naman dyan! Gandang hapon mga kapatid! Oras na nga natin, 2:35! Grabe naman talaga ang energy! Nako, nagustuhan nyo ba yung awitin na yan? Emote naman tayo kung emote! Pero ito na nga, alam nyo ba, nako, sobrang ganda at sarap ng tulog ko ngayong araw. Ay nako, ang sarap ng gising ko, kaya kitang-kita nyo naman, ganda-gandahan lang tayo for today's video. Very excited kasi talaga ako kasi eto na nga ha, unang episode natin dito sa bagong programa sa Radyo 5 92.3 True FM. O diba? Dito na tayo sa totoo at syempre kaway-kaway din. Ayan ha, sa mga nakatutok sa atin, dyan sa 1PH. Hello, hello! Syempre, teleserbisyo para sa Pilipino. At ako nga, ang inyong makakasama sa loob po yan ng 2 oras. Ang inyong lingkod, ang DJ Diva ng Bayan, Anna Ramsey. Let's go! Ayan na nga, I love the energy, I can feel the energy. Ito na nga, ang inyong radio show. Siyempre natutulong sa mga namumroblema dyan sa kanilang love life. At siyempre, susubukan nating humanap ng paraan para hanapin ang the one. Malay mo, nandyan lang yan sa tabi nyo. Nako, ha? Nandyan lang yan. Tingin ka sa kaliwa, tingin ka sa kanan, sa harap, sa likod. Malay mo, nandyan na ang the one. Siyempre, magre-research tayo kung sino ang taong pasok sa standard at sa pihikan ninyong panlasa. Ganon. Oh yes, so we will match it up. Dito lamang yan sa programang Match Made. Yes, you heard it right. Match Made. Uy! Ang pakalandi ng ang arte ng boses. Nako, imamatch namin. Sino kaya ang perfect match para sa iyo, mga kapatid? Eto na ha. Nako, every Sunday nga yan ha, yung mga uhaw sa pagmamahal ha, sa ating Match Made booth. Ang goal natin syempre ay may mamatch ha sa ating mga, meron tayong isang heart hunter of the day. At syempre, mula sa mga inimbitahan nating Cupids, mamaya-maya lamang po ay makikilala ninyo na sila. Ayan, sasabak sila sa mga ilang challenges. Ayan ha, yung mga Cupids natin para naman ma-impress ang ating inimbitahan na heart hunter. At sa dulo nga ha, ang may pinakamataas na puntos na Cupid, yan ang winner sa puso ng ating heart hunter. Gusto mo yon? Aha, kaya naman, huwag kalimutan gamitin ang ating hashtag for today. Hashtag match na match at hashtag matchmade. O, diba? Ayan na nga, para hugot na hugot ang feels. Ayan na, pakinggan ninyo nga ang kaninang inawit ko, ang Someone Like You. Sino ba ang naaalala ninyo pag naririnig nyo na yung kantang yan? Ako kasi si ano. Huy! Hindi lang ganun name drop! Walang name drop dito! Malay nyo, nakikinig pa siya ngayon. No! Hindi ganon. Ayan. Nako, tamang hugot lang tayo. Pero syempre, ang target natin dito ha, sa ating match made, makapagbahagi tayo ng aral. Diba? Gusto mo yan, may aral, may tawanan, may lungkot, saya, iba-ibang emosyon. Ano, kaya pa? Iba't ibang emosyon ang ibibigay ko sa inyo dito yan sa programang Match Made. O, diba? At eto na nga ha, kaya naman sa mga kapatid natin na nakatutok ngayon, mag-move forward ka na ba? Hindi ko marinig. Natural. Hindi naman sila nandito ngayon. Oo.
Yes! Mag-move forward na! I-push na yan, ha? Ipo-push na natin. Kailangan na natin mag-move on. Pero ito, meron lamang akong pahapyaw na katanungan sa ating mga nakatutok sa 1PH. Ayan, at sa ating mga kapatid dyan sa 92.3 True FM Facebook page. Ang tanong, ano nga ba talaga ang mas mahirap? To move on or to let go? Huy, grabe naman ha. Yung totoo, i-comment nyo nga sa amin at syempre huwag kalimutan ang ating hashtag for today na hashtag match na match at hashtag matchmade. Naku, kung ako tatanungin mo dyan kapatid ha, sa totoo lang parehas mahirap yan. Mag-move on or mag-let go. Pero ako kasi naniniwala ako na yung pag-let go kasi, no, yun yung parang first stage. Yung ma-realize mo na kailangan ko nang i-let go ang taong to kasi hindi na siya mabuti na magstay sa buhay ko. Diba? I think that's the first step talaga. And then, pag na-realize mo at na-convince mo na yung sarili mo na it's time to let go, diyan na papasok ang next step. That is moving on. Yung pag-move on kasi, napakahabang proseso din yan. No? Well, depende rin sa kung anong naging reason ng inyong breakup, diba? Depende rin yan. Pero may mga stages yan eh. Iba't ibang proseso. Ako, nasa pang ilang stage na... Stage 1. Charot. Hindi. Kanya-kanyang ways, no? Mamaya aalamin natin at meron tayong mga bisita dito, of course. Marami kayong mapupulot dito na talaga itatago nyo sa bulsa. Hindi yung mapupulot nyo, tapos itatapon nyo rin maya-maya. Hindi ganon, ha? Hindi ganon. Oo, so abangan ninyo. Marami kayong matututunan at syempre mag-e-enjoy kayo dito nga sa ating first episode ng Matchmade. O, ayan. Bukod dyan sa katanungan na yan, ayan, marami kayong assignment, mga kapatid, datin dyan sa online, ha? Aabangan ko yung mga kasagutan ninyo, okay? Eto, saan bang team naman kayo? Ayan, team hashtag thank you next. O kaya naman, sa team bitter is better. Antaray! Ay ha, teka lang, saan team ba ako? Wait lang. Alam mo kasi ako ha, sa totoo lang, may mga nakakasalamuha kong ganyan mga friends ko, no? Yung sinasabi na, ay nako, iniwan niya ako, okay fine, thank you next na lang ako. Pero alam mo yun, pag sila na lang mag-isa, alam mo yung ganong na bigla na lang silang mag-e-emote. Alam mo yun, na pag malungkot na sila, parang tapang-tapangan si girl! Diba? Pa-thank you next. Pero pag siya na lang, ayan na, mag-e-emote na, huhugot na. I-comment nyo nga sa akin kung saang team kayo dyan. Okay? Maya lang mga kapatid, magbabasa tayo ng mga komento ninyo. Syempre naman, no, kasama kayo dito. Oo, alam ko, marami rin kayong mga hugot sa buhay. Marami kayong mga opinyon. Gusto nyo yan, kasali kayo, di ba? Okay, mamaya magbabasa tayo. Pero ito, para magkaalaman na ha, sisimulan na nga natin. Eto na, huwag na nating patagalin. Eto na nga po ang Matchmade with DJ Anna Ramsey. Thank you. Gusto mo yun? Nag-iiba yung boses niya. O, diba? Eto, ang atin nga pong Heart Hunter. Eto na, tawagin na nga natin at parang ready na siya. Ay, nako ha, hindi nyo pa siya nakikita pero very sweet talaga yung face niya. Oo. In fact, nilalanggam na siya ngayon sa sobrang sweet ng face niya. Tiyara! Hindi, pretty to ha. Pretty talaga siya. At tawagin na nga natin si Caronia Angrigo. Hello, Caronia! Caronia! So, hello po. Hello? Ayan. O, diba? Sige, Good. bumati ka muna. Relax ka lang. Ano na lang po, Nia na lang po. Nia na lang. Masyadong mahaba yung Caronia, no? Huwag ganon, Caronia lang. Caronia ba Caronia? Caronia. Kasi naman, ba't naman kasi ganito ang mouth ko? Caronia talaga? Saan ang galing yun? Caronia. So, very social pala yung pangalan mo, ha? Caronia. So, tawagin ka namin na Nia. Nia na lang Mas komportable ka Yes sa po. Nia.
Yan ba yung tawag niya sa iyo dati? Wala, hindi. Ay, hindi! Mamaya, magkakaalamanan tayo, ha? Okay, si Caronia po ay ang ating ngang heart hunter for today. At eto nga pong ating bisita natin. Nakikita ninyo sa inyong mga screens, mga kapatid, ha? Kung kayo nakatutok online, napaka, sweet girl, magandang babae, 28 years old, and siya po ay from Pasig City. Ayan. Anong reklamo? Tsara, reklamo! Nag-iba pala yung Mali yung napuntahan mo. Mali po, mali. Oo. So, si Nia, paano ba? Sige, first question, ano ba yung mga pinagkakaabalahan mo sa buhay? Yun lang. Nagla-livestream ako minsan, tapos sa work, online. Okay, online nag-stream. And paano mo nakilala itong nanakit sa'yo? Dahil sa boss ko. Ikwento mo isalaysay mo sa amin ang buong pangyayari, walang labis, walang kulang. Baka mapoy ako dito. Charas! So, ayun, nakilala ko siya dahil sa, boss ko. Tapos, sinasama kasi siya tuwing may meeting kami. Tapos, na-love at first sight daw siya. Ha? Daw. Talaga ba na love at first sight? Hindi ako sure. Love at first sight? Totoo ba yung love at first sight? Ikaw personally, naniniwala ka sa salitang yan? Katagang yan, love at first sight? Parang hindi. Hindi ka naniniwala. Yes. So, alam mo na from the beginning, binobola ka lang. Ano kasi, mabait po siya nung una. Nung una. Sweet. Sa lahat. Joke. Sa lahat? Hoy! Okay. So, na love at first sight, yun ang na-reason niya, binigay niya sa'yo. Tapos, gaano katagal yung naging ligawan stage ninyo nitong guy na ito? And by the way, ano bang itatawag natin dito sa guy na to para hindi tayo mahirapan? RJ na lang. RJ. Tapos, ang real name niya, JR. Ano ba? Yun talaga. Yun talaga? Yun. Okay. Sige, RJ. So, gaano kayo katagal nagligawan nito ni RJ? Umabot din siya ng 4 months. 4 months. Ano yung mga ways, yung mga ginagawa niyang style ng panliligaw na talagang nagustuhan mo? Ayaw niya na akong nagko-commute. Hatid sundo niya ako. As in, wala siyang palya. Everyday talaga. Everyday? Monday to Sunday? Yes. Ay, full time pala ito sa iyo talaga. Antaray. Okay, so bukod dun sa paghahatid sa iyo, ano pa yung mga ibang katangian na talagang pumukaw? Antaray, pumukaw talaga. Pumukaw sa damdamin mo na talagang, this is the guy. Maalaga, sweet. Tapos sabi niya sa akin, papakasalan kita. Ha? Wait lang! Seryoso ba? Papakasalan? Ano to? Ilang months pa lang kayong magkakilala? Sinabi niya yon, pang ilang month? Yun yung time na bago ko siya sagutin. Pakakasalan. So, ano naramdaman mo nung sinabi niyang pakakasalan? Nag-baby talk? Ay, sa'yo ka ba? Akala ko ikaw na. Ikaw Yes. na ba yan? Yes, I do. I do agad. Okay, so anong naramdaman nun? Naramdaman mo nung mga panahon na yon, kinabahan ka ba? Natuwa ka ba? Anong naging initial reaction mo? Natuwa ako kasi sabi ko, ito na yun kasi parang siya lang yung nagsabi sa akin ng ganun, na wife material daw ako. Wife material. Kahit di naman niya ako nakakasama sa bahay. Kaya sabi ko, totoo ba yun? So magugulat ka na lang talaga sa mga niya, no? Sa mabulaklak na mga salita, 'di ba? Pero okay, so nanligaw, sinabi na papakasalan, fast forward tayo. Ano yung mga bagay na talagang madalas saan kayo nagpupunta mag-date? Paano ba yung naging relasyon ninyo sa loob ng ilang months nga ito? 7. 7 months. So sa 7 months na yun, nasabi mo na talagang nakilala mo siya? Hindi. Hindi mo siya nakilala talaga. Yes, So po. ano yung mga lumabas na ikinagulat mo? So, ayun na nga po. Akala ko kilala ko na siya. Ako lang yung babae sa buhay niya. Hanggang sinurprise ko siya. Pero ako yung na-surprise.
Ikaw ang? Na-surprise. Ay, teka lang naman. May gulatan factor pala ito mga kapatid na naganap dito ha. So hindi mo siya ganun kakilala pa dahil meron kang na-discover. Yes po. Okay. So bago mo yan ikwento, sa loob ng 7 months na yon, naging smooth ba yung inyong naging relasyon? O madalas ba nag-aaway kayo? Ikwento mo sa amin yung naging relasyon ninyo sa 7 months. Yes po, smooth siya, hindi kami nag-aaway kasi talagang palagi niyang sinasabi, mahal na mahal kita, gano'n. Every day, pinapaalala niya sa'yo Yes na mahal po. na mahal ka niya. Naku, ganyan naman yung mga yan talaga naman. True po, Chares. Naku. Pero syempre, hindi naman natin yan nilalahat mga kapatid. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. May mga lalaki talagang kinikip ang kanilang mga promises. Oo. Okay. So, ayan, going back. So, lagi siya nag-I love you sa'yo. Mahilig. Anong love language niya sa'yo? Yung hatid sundo po. Yun talaga. So, service. Yes Oo. po. Yung time niya. Yung time din niya. Oo. Mahilig siya magbigay ng mga regalo, ganyan. Yes po. Okay. Flowers. O, Bear. Balita ko may tawag ka daw dyan sa bear na yan eh. Si Coco Bear. Coco Bear. So, binigay sa'yo parang regalo nung first, monthsary, ganon? Sabi niya po kasi palagi niya daw pong kasama yun sa car. So, binigay niya yun sa akin para daw, palagi na daw na kami magkasama. Kahit malayo siya. O baka, ano? Iba pala yung kasama. Ay, nako! Nakakagigil naman yung mga ganyan. Okay, so love language, service, act of service, time. Ikaw naman, so sakto naman siya dun sa receiving mo na language. Kumbaga, love language, yun din naman talaga yung hinahanap mo sa isang lalaki. Yes po. So, saktong-sakto. So, kung titingnan nyo mga kapatid, no, parang swak na swak silang dalawa, kumbaga. So, walang tumututol sa partido ni Guy, ni RJ, at sa partido mo, lahat okay naman sa pamilya ninyo. Ay, so parang kung iisipin mo, parang ang smooth ng kanilang relasyon. Okay, pero eto, dito na tayo sa inaabangan ng mga kapatid natin. Anong nangyari? Ano yung na-discover mo kanina na sinasabi mo? Ayun nga po, sinurprise ko siya, pumunta ako sa house nila kasi wala na siyang time sa akin. Nagulat ako, hindi na siya dumadalaw sa dorm ko, di niya na ako nahahatid sundo. Then, pinatuloy ako ng lolo niya. Nagulat na lang ako, may isang phone na nagri-ring. So, ako, syempre, pinick up ko yung phone. Sabi ko, akala ko kasi sa lolo niya, ibibigay ko na sana yung phone, tas nabasa ko yung message, nakalagay yung pangalan niya. So, sa kanya yung phone. Kaya, inopen ko, wala siyang password. Ayun, doon ko na nakita na may kachat siyang iba. Yun na. Gamit pa ang dummy account. Ibang name din. So, ibig mong sabihin, meron siyang panibagong identity yung ginagamit. Yes po. Tapos yun din yung pagkakilala sa kanya nung girl. Oh! So, same na same kung paano mo siya nakilala. Ay, hindi po. I mean, RRJ yung pangalan niya, pero ibang name yung ginamit niya doon. Yun po yung name na ginamit niya. RJ mismo, kaya yun ang Yes sinabi mong para beware sa mga RJ kayo, Yes po. Hindi naman po lahat, Okay. So, nung nakita mo, syempre, nagulat ka. Kasi, iniisip mo, ikaw ang the one, 'di ba? Tingnan mo nga naman talaga, bakit mo naisipan na na pumasok doon? Na bibisitahin mo talaga kasi siya. Yes po, isa-surprise ko siya. Pero hindi ako kinukutuban na may iba siya or may something. Ganun kalaki yung trust ko sa kanya. So nung moment na yon, nabasag agad-agad. Oo, ang kanyang trust. Yes po. Yes, oo. So after nun, paano mo siya kinumpronta? Tinanong ko siya kung sa kanya ba yung phone. Sinabi niya, sa kuya niya. Chinachat namin niya ng kuya ko. Binubola lang namin. Ganun po. Hindi po ako satisfied. So, in other words, lumulusot. Yes po.
Ay, naku naman talaga. Lumulusot-lusot pa siya. Oo, pero ito ha, sa iba namang perspective, ano naman kaya ang masasabi ng ating guest expert for today? May mga bisita po tayo dito mga kapatid, syempre. Si Dr. Camille from Face to Face. Hi, Doc! Hi! First time, pilot episode. Okay. Yes! Maraming Congratulations. salamat po. Thank you, Doc! Okay, siguro, dahil kasi di ba pinag-usapan love at first sight. Pag sinasabi nating psychological perspective to, hindi talaga natin masasabi na it's love. It's more of the infatuation or yung sinasabi nating kombinasyon nito na kung bakit nagkaroon ng ganitong klaseng reaction. Siyempre, pag nagkaroon ng attraction, automatic lalabas yung dopamine mo, tataas. So, lalabas yung endorphins mo, feeling mo, akala mo talagang love na yun. Pero actually, it's more of the attraction. Tapos tayo, dahil kasi yung psychological perspective, siguro sinabi na nakaranas sila nung bata sila. Alam mo, yung nanay ko, tsaka yung tatay ko, nagkita lang sila, tapos sila na. So, yung mga nakikitang experiences, yun yung nagsasabi na pwedeng baka nga mag-work ang isang love at first sight. Pero, actually, pag titignan mo maigi, hindi sa ganung paraan. Kasi it will take time. Maaring attraction, maaring infatuation, pero pwedeng sumobra sa infatuation. Ang tawag doon is limerence. Yung kumbaga di ba crush na crush mo, pero hindi mo pa siya love, pero sobra-sobra lang, tawag limerence. Merong ganon. Limerence. Yes, limerence. Meron na naman tayong bagong natutunang word from Doc Camille. So, kung sakasakali man na ganon umabot, pwede talagang magkaroon ng magandang relationship. But, you have to work it out. Hindi pa pwede kasi nasabihin mo after 2 months or 3 months, sasagutin mo, meron ka ng alam tungkol doon sa taong yon. Gaya na sinabi niya na siguro may mga tao pag bata pa, matindi yung emotional involvement mo So, mahirap din na sabihin natin, ay, baka hindi pa talaga love yan kasi masyado kang nakukuha sa hatid sundo. Ayun, nakakalibre ng pamasahe. Charot lang. Hindi, pero kasi nakakakilig naman talaga yun, Doc. Diba? Aminin natin, tayo mga babae, iba rin yung pakiramdam na alam mong may concern sa'yo, lalo na pag gabi ka na umuwi, alam mong may maghahatid sa'yo ng safe. Totoo. Tsaka ngayon kasi, unlike before, kayang magbigay isang pirasong bulaklak lang, pero ngayon, pa-bouquet-bouquet na Iba yung dating ng tatandaan nyo na, depende sa bulaklak may mga bulaklak kasi na pag inamoy mo, para siyang gayuma. Ay! Talaga ba? Oo, meron ganon. Kaya yung endorphins, kaya nga sinasabi, anong binibigay ng mga kalalakihan sa mga babae pag manliligaw? Bakit chocolates? Kasi pag pinakain mo ng chocolate, mag-e-exude yun ng endorphins. So, magiging masaya ka. Ay! Tapos ngayon, pag may scent, bakit roses? Kasi yung scent ng rose na yun, meron siyang chemical na pag inamoy mo, feeling mo, ang saya-saya mo. Ay, nako, hindi na po ako tatanggap niyan. Pera na lang po ang tatanggapin ko talaga. Oo, sa mga dyan. So, may mga ganun palang effect yun. So, kaya ang tendency, syempre parang may attraction ka agad. So, paano kung araw-araw kang binibigyan? Sa tingin mo, hindi ka mapapasagot nun? Araw-araw ka ba binibigyan, Nia? Every monthsary lang naman. Every monthsary. Syempre, pag monthsary, di ba? Parang you look forward to the monthsary. Actually, totoo yan. Actually, Doc, ako rin parang hindi ako masyadong naniniwala rin talaga sa love at first sight. Kasi nga, parang it takes a lot of time, effort, at saka connection, bago mo ma-build yung love. Kasi, para sa akin yung salitang love o yung I love you, napakabigat na salita nun, no? Totoo yun. Kasi bago mo ma-discover na talagang mahal mo isang tao, syempre dapat may trust. Merong respeto sa'yo. Tapos sasabihin mong gano'n na nagko-communicate kayo na yung meron pa nga pagkakataon na kahit hindi kayo nag-uusap pero parang nagsasalita yung mga mata nyo, yung isipan nyo. So magugulat ka na lang na parang, eto na nga. Parang ganon. And then, dun pa lang, huling-huli mong mararamdaman na mahal mo na talaga yung tao. Kaya wag mo sasabihin na unang tingin pa lang, I love you na, hindi. Pang yun, baka familial love, pang magulang yun. Oo, tama. Hindi yun romantic love. Ayun naman talaga. Naku, maraming salamat Doc Camille. Eto naman, ano naman kaya ang say ng ating mga kapatid at ka-matchmade online? Ako, ito, magbasa tayo
Magbasa tayo ng mga comments. Ayan, tayo po ay naka-live po ha sa atin pong official Facebook page, Radio 592.3 True FM. Ayan, umaagree si Jenny. True. Ay, parang na-experience na rin. Si Jenny naman talaga makapag-true. Oo. Ayan sabi ni Shane, tingin ko, infatuation lang yan, ante. Infatuation. Ayan. Na-real talk naman ako rito. Huy, Josh, pasensya na. Ayan May mga nare-real talk tayo dito sa sa comment section. Natamaan ba kayo dyan? Ayan, ang daming mga nakatutok sa atin ngayon sa ating Facebook page. Maraming salamat po at binabati natin yung mga nakatutok rin sa 1PH. Hello. At sa radyo, syempre. Thank you so much! Alright, eto na. Mamaya, kikilalanin naman po natin ang mga susubok na magpatibok ng puso ng ating Heart Hunter for today. Ang kanilang kwento sa aming pagbabalik. Kayo pa rin po ay nakatutok. Dito lamang yan sa programang Match Made with DJ Anna Ramsey. Let's go. Alright, at eto na nga This time naman, eto na. Alam ko, excited na kayo. Kilalanin na nga natin ang ating mga Cupido. Sino excited? Let's go! Ay nako, hindi nyo pa sila nakikita pero talaga namang Nako, ayoko na lang talagang mag-talk. Kayo na lang ang humusga pero ang gagwapo ng mga kasama ko ngayon dito at talagang feeling ko talaga malilito talaga ang ating Heart Hunter. Oh yes. Feeling ko talaga malilito ngayon si Heart Hunter. Magkakaalamanan tayo. Ipakilala na nga natin ang ating Cupid number 1. Michael Bear. Hello, Michael, at ang ating Cupid number 2, si Tyler Lopez. Diba? Sabi ko naman talaga sa inyo. Ayan ako, bumati muna kayo sa ating mga kapatid na nakatutok ngayon. Michael, Tyler, go ahead. Ayan, bati ka muna. Ayan po, DJ Anna, thank you so much for having me here. Yes po, sa mga kapatid na nanonood na sa buong bansa at saka to the whole world, sa mga netizens na nanonood online, I'm actually watching the live. So, thank you so much for having me here and sana naman ay mag-enjoy kayo this afternoon. Alright! Bumati ka rin syempre, Tyler. Let's go, Tyler. Ayan, maraming salamat. Hello sa ating mga kapatid at sa ating mga Barangay 5 at sa mga ka-one page natin dyan. Maraming salamat sa pagsuporta nyo. Sana manood kayo at enjoy lang tong radio station na to. Hindi kayo magsisisi. I love it. Yes, tama yan. Enjoy lang tayo dito. Oo. At eto na nga, syempre, gusto muna natin mga kapatid na mas kilalanin pa ang ating mga Cupids for today. Ayan. Michael, i-chika mo naman sa amin, ano ba ang pinagkakaabalahan mo? Batak na batak si Michael. Sa mga nakikinig sa atin dyan sa radyo, batak na batak because may kinalaman yan sa pinagkakaabalahan mo. Yes, actually, I'm joining Century Tuna Super Buds Actually, the next day na yung... Next day? Yes. Ay, naku, buti naman napaunlakan mo kami ngayon. Yeah, baka busy ka magbuhat-buhat Actually, kakatakbo lang namin kanina. So tumakbo ka pa from tinakbo literal. So ano bang ginagawa ng mga preparation ninyo dyan? Yeah, preparations namin matindi. I've been preparing for 2 months. So, yes, already. So, preparing for my Q&A, practice sa salita, sa paglakad, at saka lahat, overall behavior, lahat ng our goal is to win talaga. So,
Oo naman. Yes. Ako, pag nanalo ka, bumalik ka dito, sinasabi ko sa iyo, Oo. Invite mo ulit ako. Invite ulit kita. Ulit-ulit yan. Charot. Ay, pero ito ikaw daw ay isang singer, host. Yes. Ang dami mong talent masyado. Ginagalingan mo. Ginagalingan mo sa live. Hindi. Oo. Singer, host. Yes. Kwentuhan mo kami paano ka nag-start dyan. Yeah, I just started hosting since 2 years ago. So now I'm hosting like big events for like iba-ibang barangay dito sa Pilipinas. And since I was high school, I've been already singing some school events. Pinapabalik-balik din. I also have a special talent, kaya pinapabalik ako sa stage, parang ganun. Wow, Yes. very talented. Ikaw ba, Michael, kapag mga ganyan nang haharana ka talaga ng mga babae, pag may nililigawan ka, malaking factor ba na talagang pag magaling kang kumanta, may edge ba yon sa nililigawan mo? What do you mean? May edge ba pag magaling ka kumanta? Halimbawa, naliligaw Of course. ka. Of May course. edge, no? Yes. Ay, Kapag kakantahan mo yung Tyler, mamaya sabihin mo, nakikita ko sa'yo, magaling ka rin kumanta. Oo. Okay, so may edge siya. So nagamit Yes. mo na ba yan sa panliligaw mo? Of course, so many times. How many times? Grabe naman! No, joking. No, Wala nang bawian. Wala nang bawian. No. Nasabi mo na. Okay, so ano siya talaga? Kumbaga may plus factor. May Yung plus factor, ganon. yes. Oo. Pero bukod dyan, singer, host, ikaw ay isang pentathlon. Parang hindi natin masyadong naririnig yung term na yan, no? Yes. So, triathlon yung madalas natin. Yes. So, i-explain mo nga sa atin yan, mga kapatid, yung pentathlon. So Tama ba? so yung pentathlon is tatlong sports siya. So swimming, yung Triathlon. triathlon Yes. is 3 sports. So they have swimming, biking, and running. While sa sport naman namin 5 kami. 5. So, ano 5. to? So swimming, fencing, obstacle course, then running and shooting. So, 5 sila grabe na. ang stamina mo. Yes, actually, in fact, we had a physical challenge. So sa Century Tuna, and it was really my edge. So I won that. Magaling ka sa challenge. May mga Yes. pa-challenge tayo dito na kung for sure kayang-kaya mo to. Oo. Dahil ito pa lang si Michael, sanay sa mga challenges. Yes, Oo, sobra. kayang-kaya mo yan. Pero naniniwala ko na kayang-kaya rin talaga ni Tyler yan. Thank you so much, Michael, ha? Thank you as well. Oo. Chikahin naman natin ngayon si Tyler. Tyler, kamusta naman ang buhay mo? Hello DJ Ana. Sobrang okay naman ito. Living life to the fullest talaga. Ay, when you say living life to the fullest, paano ba? Anong mga ginagawa talagang para mabuhay ka ng matiwasay? Matiwasay talaga. Ayun, syempre, ginagawa ko yung mga bagay na talaga magpapa-enjoy sa akin. At the same time, gusto ko rin na nag-enjoy yung family ko, yung friends ko. And ayun, katulad ngayon, I'm looking for someone na magpapatibok ng puso ko. Ay, teka naman. Wait lang. Bakit naman nag-iba yung parang smile ni Ay, grabe naman si Caronia talaga. Okay. So, naghahanap ka talaga ng someone ngayon. Yes. Actually, I tried to join before sa kabilang station. Ay, Yung, oo. yeah. Alam ko yan. Diyan ako galing. Pero syempre, nandito na tayo ngayon sa Matchmade. At nga, ikaw ay, balita ko, isaw? Ano? Gugutom na? Isaw, Ana? ikaw daw ay Prince Sipag ng Laguna. So, from Laguna ka. Yes po. Kababayan kita from Laguna. Ay, ayun. Ay, Kaya kumaway pala. tayo sa kababayan natin. Hello sa aking kababayan dyan sa Laguna. Ayan, kasama ko si DJ Ana. Ayan. Ay, magkasama kami ngayon. Yes. Yeah. So, taga Laguna. Saan ka sa Laguna? Santa Rosa. Santa Rosa. O, malapit lang ako dyan. Isang sakay lang ng jeep. O, di ba? malapit. Oo. So, Prince Sipag ng Laguna. So, niyayabang mo sa amin na masipag ka. Parang ganun na nga. Kasi sobrang madiskarte kasi ako sa buhay. Like, Ay. lahat gagawin ko para lang sa pamilya ko din. Kaya talagang banat kong banat talaga sa gawaing bahay, sa hanap buhay din yun. Ay, nako. Yan naman talaga ang maganda sa lalaki. Hindi lang basta forma. Hindi lang dadaanin ka sa kagwapuhan. Pero magaling din talaga sa buhay. Yan ang hinahanap naman. Karonia, tama, no, Nia? Yan ang hinahanap natin sa kalalakihan.
Na-touch daw siya. Okay, so masipag daw itong si Tyler. Pero bukod nga dyan, meron siyang, tumatay yung breadwinner. Kaya talagang siya, very maparaan, madiskarte. Ano na yung mga, sumahilig kang rumakit? Racket there, racket here? Yes, sobra. Anong mga racket yan? Actually, yung mga, bukod sa, bago yung racket po, kaya Prinsipag actually, kasi nag-prince ako sa Enchanted Kingdom, like 2 years. Okay. Then, parang doon nag-start yun, yung parang natatawag na Prinsipag, ganun. Pero sa racket, actually, yes, nag-pageant po ako before, nag-modeling. Actually, nag-college grad rin po ako, pero ngayon kasi, I think na yung passion ko talaga is acting and performing. So, kaya ito, thankfully, nandito ako ngayon sa TV5 or sa Media Quest. Oh, yes! Nako, aalagaan ka talaga dito. At pero eto, bukod si Michael na talagang kinuha rin ng mga talent, ikaw rin, acting, hosting, singing, dancing, ano pang ing-ing yan? Ano pa? Sige, ilabas nyo na. Hindi, ganyan naman talaga sa Media Quest, very talented talaga ang mga dyan, ang mga talents dyan. Oh. Hindi yan tatawaging talents kung hindi yan talent. Wali. Okay. Okay, so ayan, ngayon, parehas kayo ni Michael, si Tyler, kayo ay talagang naghahanap na ngayon ng the one. Okay. At ito na muna sa ating mga kapatid, syempre huwag kalimutan na mag-follow, like, and share sa ating ang Facebook at iba pang mga account ng Radyo 5 92.3 True FM. At syempre sa 1PH Teleserbisyo para sa Pilipino. Ayan i-follow nyo na po yan para updated kayo sa mga kaganapan. At ito, tingnan nga natin kung makaka-move on nga ang Heart Hunter sa mga tanong na ibibigay sa ating Cupids. Ready na ba kayo, Cupids? Ready na ang mga Cupids natin? Yes. Let's Ready, go! ready I na. want more energy! Let's Yes. go! Let's go! Alright! Eto na. Okay. Ang ating first question, kunwari, isang babae si Jeannie. Okay, si Heart Hunter yan yung katabi ninyo ngayon. Pagkaskas mo ng lamp, lumabas si Jennifer. Meron kang 3 wishes. Ano ang hihingilin mo? Hihingilin? Bakit hihingilin? Hihilingin. May sisingilin kasi akong utang, hindi ko pa nasingil eh. Okay, ano ang hihilingin mo para maka-move on si Heart Hunter? Ayan, 3 wishes para maka-move on si Heart Hunter. Let's start with Michael. The first one would be Napakalalim naman ng boses sorry. naman. Talaga, napaka-deep naman talaga. How deep is your love? Okay. I think yung first one ko is I've actually experienced din also heartbreak din before. So sana ay makahanap siya ng guidance ni God. Yes. The first one. The second one is makahanap siya ng something na magpapasaya sa kanya. Do the things that na mag-e-enjoy ka. And most importantly, you surround yourself with people you love, especially yung mga taong alam mo na magpapasaya sa'yo. So, yun po. Ay, ginagalingan. Okay. So, ayan May nabasa lang akong comment, yung hindi mo daw mapipili, kanila na lang daw. Huy! Kasali ba kayo? Pwede kayo sumali dito yung mga natin dyan, nakatambay sa online. Okay. So, yun na yung kanyang 3 sagot, 3 hiling, ayan ang wishes. Okay. How about naman si Tyler? Ayun. Unang hihilingin ko ay kung pwede ko bang mahawakan ng iyong kamay Uy, wait lang. para i-guide kita sa nararapat na landas at dalhin kita sa magpapasaya sa iyo. Ang pangalawa, gusto ko na tumingin sa akin yung mga mata mo para mapakita ko kung ano yung magpapasaya sa iyo at makita mo na nandito ako para sa iyo lagi. At panghuli, hilingin ko na sana marinig ko ang tibok ng puso mo. Kasi gusto ko na malaman mo kung gaano ka truthful sa'yo.
at kung gaano kaka-special kahit first time pa lang natin nag-meet. Hey, let's go! Ow! Ow! Ginalingan mo naman ang mga kasagutan mo. Okay. Ang galing ha. Parehas may kanya-kanya silang ways and style, 'di ba? Kaya naman ang tanong, ano namang reaction mo diyan, Nia, sa kanilang mga kasagutan? Kinilig ka ba? Ito, yung honest lang, kinilig ka ba sa mga sagot nila? Kinilig ako Ayan, nabubulol ha. Hindi na naiintindihan ng 101%. Maloka ako sa'yo. Bumalik sa pagkabata, pagkasanggol. Oo, nakakaloka. Okay, so pag mga ganyan ba, ikaw ba talagang nadadala ka sa mga mabubulaklak na salita ng lalaki? Mas ka ba, sa words or actions? Actions po. Action. Mamaya may action dito. Oo. So ang galing ang galing ng mga kasagutan at malalaman natin kung sino nga ba ang mapipili In fairness sa mga sagutan ng ating mga Cupid. Yes, kayo po ay nakikinig pa rin sa pinakabagong dating show sa radyo. This is Match Made with DJ Anna Ramsey. Alright! Kanina nga po ay nakilala na nga natin ang mga Cupido na susubok pumana sa pihikang puso ng ating Heart Hunter. At syempre, kasama pa rin natin si Dr. Camille. Doc, ano po ang masasabi nyo sa ating Cupid at kay Heart Hunter at this point? Okay, siguro unang-una, pagdating sa ganitong pagkakataon, syempre, pag nag-verbalize ang isang tao, kumisan, yung mga pananalita mo, nakakaakit yan Mm-hmm. Pero kumisan, mas maganda siguro kung ang pag-iisipan natin yung rational thoughts natin. Kasi pag nagkaroon ng tinatawag nating cognitive dissonance, yung actions mo, magkaiba dun sa iniisip mo, maguguluhan ka. Kaya doon nagkakaroon ng problema na parang, sino yung pipiliin ko? Pag umabot ka sa ganung punto, mahihirapan ka talaga mag-isip. Siguro kay Nia, ang dapat lang siguro nating isipin, dito sa pagkakataong ito, nasaktan ka na before. So alam mo kung ano yung standards na hinahanap mo. Huwag mo sabihin na bababaan mo yung standards mo. Dapat ang isipin mo yung makakabuti sa'yo. Yung merong, ang pinag-uusapan natin, maiintindihan ka, merong trust, at the same time, nire-respeto ka bilang isang babae. Alright, thank you so much, Doc. Pero eto na, let's get to know more about this Cupids. Kaya naman dito na tayo sa question number 2. At ito na nga, sukatan ng tigas yan, ha? Eto na, isa sa dahilan ng paghihiwalay ay ang kawalan ng paninindigan. Kung sakali na ikaw ang mapili ni Heart Hunter, kaya mo bang panindigan ito at bakit? Yes, Cupid number 1, Michael, take it away. Kung ako yung pipiliin ni Nia, I believe so. Kaya akong panindigan. Kasi, first of all, we're here. Kasi, I just want to be honest, okay? Hindi ko pa siya kilala talaga. So, at this moment of time, I want to know her more. I want to see how she is. If kung okay po talaga yung how she is, how we are each other, masaya po kami, I think panindigan ko siya. Kasi if both of us are not really into each other, or let's say we have different aspects, how we look in life, bakit ko papanindigan on something na hindi naman talaga siya interested, di ba? So, yun po yung may point of view, Miss Anna. All right. Thank you so much, Mike. You have something to add? Yes, and I feel like if you really choose me, time will tell how much I love her. So, that's it. Time will tell how much I love her. All right. Ano naman ang say, of course, ng ating Heart Hunter, Nia? Grabe naman, natouch ako doon. Parang, agad-agad. Nadala ako doon. Nadala ka. Nadala na. Oo. Alright.
Okay, eto naman. Alamin naman natin ang sagot naman ni Tyler. Nia, yun. Based sa question, syempre, paninindigan pag napili. Pero ako kasi mapili mo man o hindi, paninindigan ko. Kasi alam mo, basing sa impression ko sa'yo, nakita ko na isang mabuting tao. And sobrang sweet mo, which is parang gusto kitang mas kilalanin pa. And at the same time, paninindigan ko syempre, if mapili mo, kasi sabi ko nga kanina, I'm looking for someone rin siguro na parang nagpapatibok rin siguro ng puso ko. Pero ayun, siguro darating din naman doon sa point na yun na titibok yung puso. Pero gusto ko lang din panindigan muna na makilala ka. And darating din naman tayo doon sa panahon na yun kung saan ready ka na. Ayun. Okay. Nia, ano naman ang say mo dyan sa sagot ni Tyler? Okay. Okay daw, noted. Noted daw, Tyler. Kinakabahan kasi siya. Huwag kang kabahan. Ako lang to. Oy! Ang haba ng hair mo, natatapakan ko hanggang dito, Nia, ha? Ikaw talaga. Alright, maraming salamat sa inyong mga kasagutan. At ito, when we come back, mga ka-matchmade, huling pulusuhan na tayo sa ating mga kupido. Pagalingan pa ha sa pagpapa-impress. Dito lamang yan sa newest dating show sa radyo. Ito ang Matchmade! Dito lamang yan sa Matchmade! Yes! Kasama niyo pa rin po, DJ Anna Ramsey. At sa ngayon, eto na, balik tayo sa ating pagmamatch at para nga sa ating huling tanungan. Eto na ang question number 3, ang pinamagatang last day. Hindi tayo magla-last day today kasi first day lang natin, ha? Oo, eto na. Kung last day mo na sa panliligaw kay Heart Hunter, tapos mamaya malalaman mo kung sasagutin ka na niya, anong gagawin mo para mapa-oo siya para maging kayo na? O, ayan ha. O, uulitin ba natin yan? Kung last day mo na sa panliligaw kay Heart Hunter, tapos mamaya mo na malalaman na ikaw ay sasagutin na niya, anong gagawin mo para mapasabi mo siya ng yes? Okay, let's start naman tayo with Tyler. Ayan. Ay, sige, let's start. Sige, i-start natin kay Tyler. Sige na nga, baka sabihin mo Tyler naman, na Mike. Palitan na naman tayo. Palitan. Yes, Oh, yes. sige. Ayun, kung last day na't malalaman ko mamaya na sasagutin mo ako, siguro sasabihin ko na lang na kung saan ka magiging masaya, susuportahan kita. Pero nandito lang ako palagi. Sabi ko nga, kung mapili man ako o hindi, nandito ako parati. Pwede tayong mag-add sa Facebook, IG, then let's see kung di ba magiging close tayo in the future. Pero definitely, of course, kung mapipili mo ako, syempre magiging happy ako kasi gusto kitang mas makilala. And gusto ko rin na mapakita ko kung sino ako. Masabi ko sa'yo kung ano yung mga gusto ko sa buhay, kung ano yung tingin kong makaka-help din sa'yo kasi galing ka sa breakup. So, definitely maasahan mo ako na magpasaya sa'yo. So, yun lang. Thank you. Thank you so much. Cupid, number, si Tyler. Basta siya si Tyler. Oo. Pinagpalit ko kasi. Okay, how about you, Michael? If kung last day ko na po, Last, hindi sa last mundo day. ha? Hindi sa mundo. Hoy. Last day. Last day. Tapos malalaman Sasabihin mo, ko na. anong sasabihin mo sa kanya? Paano ko malalaman kung last day? Ako ang nagsabi. Okay. Siya mismo, sabihin niya, last day na to. Parang gano'n. Parang gano'n, Ana ba? Parang ganon. Parang gano'n, okay. So, if kung last day na to talaga, and pupuntahan ko na yung parents, Ana. Uy, grabe naman, direkta. Diretso na, kakatok na sa bahay. joke lang. I feel like, kung ganun na, tama nga yung sinabi ni Tyler din. For me naman, kung ganun, sasagutin na niya ako. Sa totoo lang, wala pa akong experience na parang sasagutin na kita, parang ganun. Sa totoo lang, yun yung honest na ano ko po. Kasi, based on my dating experience naman, I really look up our dates over time kasi I based on her. I always wait. I don't think about the last day na to, no. I think feelings takes time. Bibigyan ako ng oras kung kailan siya ready.
kung hindi man siya ready, it's not the last day pa. It's never a last day. Kasi nga, naalala ko yung neighbor namin na nag-break sila after 14 years, nagbalikan sila. So, di mo talaga alam, there's no last day for me. So, Ay, antaray. yes. So, kung hindi ikaw mapili ngayon, ibig mong sabihin, talagang maghihintay ka ng tamang time, kumbaga. The right timing. The right time. Right time. Perfect. Okay. Doc, eto, ano naman po ang tingin nyo sa mga sagutan na narinig ninyo mula sa ating mga Cupids? Alam niyo, pag sinasabing ganun nga, ano ba ang pinaka-importante? Time, hope, or love. Pag sinabi mo kasing love, nandyan lang yan eh. Pero ang time, siya magsasabi kung kailan ka magmamahal. Siya magsasabi kung kailan maghihilom ang sugat ni Nia. Siya rin ang magsasabi kung talagang ito na ang tamang panahon. So siguro pagdating sa pagkakataon nito, kahit magsabi ka nga, tama sinabi ni Michael na may last day, pero hindi ibig sabihin it's a last chance for you to say a yes or no. Yun lang. Ay, ang ganda naman. Wait, baka Doc. Maraming salamat, Doc, sa inyong saloobin na i-share sa amin. Doc, bukod dyan sa nabanggit mo, sa tingin, anong maipapayo mo kay Cornia tuloy, no? Malapit na magkurnisa. Kay Nia, oo, anong maipapayo mo sa napagdaanan niya before? At syempre, ngayon nga na nandito na siya, na handa na rin siya, no? Na nakapag-move on na rin siya. Okay, gusto ko lang din, kahit sa mga natin na, sa mga audience natin, saka sa mga nakikinig, wag kayo magpapadala sa mga salita. Pangalawa, alam mo kung minsan, merong talagang tayo na wag kayong magsasabi na gagayumahin mo yung tao para ma-in love. Meron tayong sariling gayuma. It's called pheromones. And in fact, yung pheromones na yon, magugulat ka, pag sa mga lalaki, hindi siya nakikita sa yung meron siya sa mga pabango. Pero actually, it is parang emitted sa pawis. Ay! Pag sa babae naman, magugulat ka, it's the amoy of the urine. Ay! For humans yun. Kasi pag sa mga animals, meron talaga natural. Pero pag sa babae, pag alam ng mga kalalakihan yung certain scent of a woman, na hindi siya nanggagaling sa perfume. It's from yung talagang yung body, yung ini-excrete. Ay, may ganun pala. Yes. So, dun nakikita mo na parang magkakos ng attraction. Ay, so sa amoy. Yes, sa amoy. Depende sa amoy mo. Amoy, galing sa natural mong amoy. Nakakaloka. Ano yung isang term na nabanggit mo kanina, Doc? Pheromones. Pheromones. Ayan, may panibago. Actually, yan yung pheromones na yan. Wala pa namang pag meron ng advertisement nun, merong body spray na talagang merong pheromones, merong perfume na may pheromones. Kaya pag yun, kumisan pag yun yung naaamoy, grabe yung attraction. Ay, Nia, may naaamoy ka ba ngayon? Di ako Ano ba naaamoy mo? Kasi baka hindi lang sila naligo, ha? Hindi na lang sinisipon ako. May sipol, so wala siya naaamoy ngayon. Nakakaloka. Pero maganda rin yung kaninang nabanggit mo, Doc, na yung mga ganyang pagkakataon na parang dapat yung sinasabi na hindi ka basta-basta maniniwala. Dapat kasi, I believe, no, sa mga na-experience ko rin, dapat yung sinasabi nagmamatch din sa actions, no? Yan, totoo yun. Kaya nga yung tinatawag ng cognitive dissonance, yung sinabi ko kanina, pag nag-conflict yung yung talagang iniisip mo sa mga actions mo, dun ka maguguluhan. Kasi kaya nga sinasabi, interactive ang puso at saka utak. Hindi pa pwedeng puso lang ang papaganahin. Pati utak dapat pagganahin pagdating sa pag-ibig. Pero bakit kasi ganun, Doc? Minsan pag na-in love tayo, lagi talagang puso. Minsan nangingibabaw talaga ang puso. Aminin natin yan, So no? that makes love stupid. Stupid! Love! Namain na ba ko sa'yo? Malaking pag-ibig mo ay tunay pero hindi nagtagal. Lumabas din ang tunay na kulay. Kaya nga, no? Kaya may kantang stupid love talaga. Oo. Hay, mapapahay ka na lang talaga. Oo. Ayan na nga, pero eto. Ano ba ang masasabi, of course, ng ating Heart Hunter?
Oo, may message ka ba sa iyong dalawang cupids na nandito katabi ngayon? Anong say mo? Grabe, halos pareho sila lang sinasabi. Nililito nyo ako. Ayan. Kasalanan nyo ha. And, anong first impression mo naman sa ating cupids? Kay Tyler, okay lang, unahin ko siya. Ayan ha, bakit parang may ano ka agad ha? Inuna mo si Tyler. Natawa ko. Mukha naman siyang nice. 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 And? Yan na naman tayo sa nice eh. Natatakot na ako. Kasi sinabi mo rin ba yan dati sa ex mo? Oo. Ayan. Yes po. Mukha ka naman daw nice. Oo. Mukha ba siyang hindi nananakit ng puso? Mahirap yung ganun. Mahirap magsabi ng tapos eh. Parang nadala na ako. Alam, mukha kang maamo. Oo. Mukha siya maamo. Okay. Mukhang maamo, mukhang nice. How about si Michael? Ayun o. Wala naman sinabi magpo-post, Michael. Bigla nag-post. Parang pareho din. Niya? Copy-paste. Ganon. Ako alam mo na. It's okay. God, you English me. Don't English her. Okay lang. I'll give you time. Ayan na. Talaga si Michael more on siya, sa time siya Give you time. Ibibigay niya ang time para makapag-isip-isip ka. O, diba? Pero, ikaw ba, Rina, nung mga panahon na nag-move on ka, ano yung mga proseso mo nung nag-move on ka dun from your past relationship? Actually, ang tagal ko bago naka-move on. Kasi, nagpaparinig pa ako sa kanya sa lahat ng social media accounts ko. Pero wala na talaga siyang pakialam. So, lahat nagpo-post ka, mini-message mo siya, naka-block ka na ba? Blinak ko siya. Binlock mo siya, pero nagpaparinig ka. Paano niya malalaman yon? Ini-stalk niya ako. Ini-stalk. Okay, so yun yung way mo. Para sa tingin mo, that's your way para makapag-move on. Ganun ba yun, Doc? Tama ba? Ano ba yun? Isa bang stage yon sa pag-move on? Actually, pag sinabi mong move on, mas nauna ang letting go. Kasi letting go is a sense of freedom. Na nakaalis na rin ako sa ganitong pangit na relationship. And then eventually, magkakaroon ka ng peace of mind. Once na nagkaroon ng ganito, dun mo masasabi na, I'm moving on. Na-accept ko na kasi itong mga pangyayaring ito. And then from that time, dun na mag-umpisa yung sinasabi nating proseso na talagang may kakayahan ka na eventually you might look for a new partner, lalo na kung dependent ng personality mo. Pero kung iba naman, nadadala. Or kaya it's either binababa yung standards nila or tinataas nila yung standards nila. May mga ganun pagkakataon sa realization eh. Pero speaking of standards, minsan kasi, Doc, aminin nyo, kayo din, no? Yes. May mga standards tayo, may mga listahan tayo, pero minsan pag nakita natin yung tao, bakit nabubura ang checklist? Totoo yan. Totoo Diba? yan. Kasi parang ang nakikita natin, syempre, kaya dun sinasabi nga na love is blind kasi ang nangyayari, you are willing to see, not only just to see more, but you're willing to see less of that person. So once you see less of that person, sa makikita mo lahat ng imperfections, dun mo siya mamahalin. Ayun! Dun mo talaga malalaman ang true meaning of love kasi even though nakita mo na yung mga flaws, yung mga pangit sa kanya, tanggap mo at willing ka sa kanyang magstay. Yes. Ayun. Pero depende rin sa flaws ha, kasi baka yung katulad ng ex niya na flaws na kumakaliwa, kumakanan, kumakaliwa. Charot lang. Oo, pero ito naman, of course, I wanna know, ano yung takeaway or yung learning mo dun sa past, sa previous relationship mo naman niya? Wag, masyado magtitiwala. Tapos, wag maniniwala sa mga efforts kasi para sa akin sobrang dali lang pala siyang gawin. Kahit ako na babae, kaya kitang ihatid sundo. Nadala ako doon. Nadala siya. Pero wag kang madadala sa love. Yes. Kasi baka nasa left or right mo lang siya. O, di ba? Oo. Wag tayong madadala sa pag-ibig. Ako, naniniwala ako na talagang
minsan may mga ma-experience talaga tayo sa buhay na parang alam mo yon, dadaan, hindi sila meant to stay, but dumaan sila sa buhay natin to serve a purpose. Alam mo yung gano'n na pwedeng magsilbi silang lesson or experience sa atin. Right, Doc? Tama, totoo yun. Dahil kasi tatandaan natin na for every relationship, whether it start ng friendship, yung ganito, may mga lesson learned eh. Pero tatandaan natin na pagdating sa ganitong pagkakataon, any relationship, dapat mag-grow ka. Hindi yung standard yung grow mo. Kaya yung iba parang nagiging childish, nagiging yung maturity nila tumatagal dahil kasi parang yung iba masyadong pampered, yung mga ganung pagkakataon. So, tatandaan natin, hindi lang ito tungkol sa personal growth, pero yung pagmamahal nyo sa isa't isa ay talagang nag-grow. And it's always an everyday thing eh. Hindi pa pwedeng, kahit na mag-partner na kayo or yung mag-asawa na kayo, hindi pa pwedeng sabihin na hindi kayo mag-grow. Ayun, continuous dapat. Pero I wanna know, Nia, ito bang previous relationship mo, ito ba yung first love mo talaga? Hindi po. So, pang ilan na to? Pang ilang love joke. na ito? 10? Joke lang. Uy, masyado ka mapagmahal. Tatlo pa lang po. Mapagmahal ito eh, no? So, ano to? Pang ilang ano mo na to? Relationship? Pang-tatlo po. Pangatlo. Pangatlo. Serious na relationship. Ito yung serious. Hindi ko mawari, no? Meron talagang pag tinanong, minsan tatanungin ka, pang ilang relasyon? Yung serious o yung ano? Yung ano lang. True po yun. Eme-eme lang. Oo. Tama. Oo. Pero ito, magkaiba ba, Doc, yung true love at greatest love? Okay. Pag sinabi mo kasing true love, ito, nag-invest ka ng emotions. Okay. Okay? And when you talk about greatest love, sometimes it doesn't follow na talagang karelasyon to. So, it can be family members. It can be yung talagang pagmamahal mo sa isang tao na it can be unconditional. Walang kondisyon. Parang minahal mo yung isang tao. Pag sabi ng greatest love, minahal mo siya ng walang kondisyon. Hindi kinakailangan na merong away or whatever. Unless na pag sinabi nating greatest love, siguro ito na yung talagang ultimate na talagang forever. Mm-hmm. Pero pag true love, naramdaman mo yun eh. Naramdaman mo na nag-umpisa siya from friends, yung mga gano'n, may stages siya. Pero greatest love, it happens at the point na talagang kinonsider mo yung desisyon na pag nandyan yung taong yan, walang kondisyon. Basta mahal mo siya. Alam mo, Doc, ako parang I feel like walang ibang, ang unconditional love lang ay nanggagaling sa nanay or sa magulang at saka sa love from God. Ako, ganun yung paniniwala ko. Yun. Correct me if I'm wrong. Totoo. Kaya nga sinasabi na when you talk about greatest love, it's always something na yung pagmamahal mo sa tao na yung kahit na nagkamali ka, tatanggapin ka. And, syempre, makukuha mo yan sa pamilya mo, sa magulang mo, and definitely kay God. Oo, kasi yung unconditional love, wala naman sa, romantic relationship, wala ka na nakukuha, nag-i-stay ka pa. Kahit hindi ka na mahal, Totoo yan. Diba? Pero mabalik muna tayo, syempre kay Nia, ano ba yung nilulook forward mo? Yeah. Oo. Ano yung nilulook forward mo? Kasi medyo marami ka na rin naging experience sa relationship. Diba? Ano yung nilulook forward mo ngayon at hinahanap mo ngayon sa isang relasyon? Ang hirap kasi na pagka hinahanap mo, lalong parang hindi mo makita. Ganun yun, di ba po? Mm-hmm. So, tapos makikita mo ang bait, ang sipag, ang effort, tapos hindi pala yun yung totoong siya. Sa una kasi ganun po sila eh. Ayan alam nyo na ha, mga cupids. Superficial pala. Buti di siya tumingin sa akin. Tumingin siya sa'yo, Tyler, bakit ganun? Tapos, ang hirap, sa una lang sila magaling. Ay. Hindi nyo na naman kay Tyler. Okay, thank you. Kaya sagot ko lang. Oo. So, kasi na-experience mo yung lahat ng yan, kaya ganyan yung way niya. Parang doon madadala, may pain eh. Oo, yun ang mahirap. Kasi siguro niya, kahit na sinabi mo na nag-move on ka na or naka-move on ka na, iisipin mo pa rin na yung nangyari mong experience. Alam mo, pagdating sa ganitong pagkakataon, para maging tama yung pagpili mo, scratch mo kung ano yung nangyari before. Kasi it's a new beginning. It's a start for you to be able na parang,
eto, di ba, kaya nga nag-move on freedom from yung maling nangyari, eto bago. So, it can be an experience, pero tatanda mo, tama yung sinabi mo, hindi ka dapat mag-invest ka agad na kakakilala pa lang, 80% love na, hindi. It takes time to grow yung love na yan. Ayun, ang biggest takeaway niya. No? Yung parang mas kilatisin, o baka kung ano masabi ko. kilalanin ng mabuti. Yes. At huwag magpadalos-dalos sa bugso ng emosyon. Tama. Nako, eto na. Alamin muna natin ang mga komento naman ng ating mga kapatid na nakatutok sa ating online platforms. Again, kung hindi pa po kayo nakafollow sa ating mga social media accounts, 92.3 True FM, meron po tayo niyan sa Facebook. Diyan tayo naka-live ngayon. And of course, sa atin ngang mga kapatid dyan na nakatutok sa 1PH, hello po. Ayan, shout out to you, Sofia, Tatiana. Hello! Nakatutok pa rin si Racel Abusejo. Ayan. Yung mga agring-agri dyan sa pinag-uusapan natin ngayon, Jenny Magbag, okay ka lang ba dyan? I hope you're okay. Ayan. Mga hugot na hugot ngayong hapon, ha? Gandang hapon sa lahat. Ayan. Okay, more comments pa tayo. Tingnan natin. Okay, sa atin ngang 92.3 True FM live streaming. Teka, magbasa tayo ha. Aha. Huwag kasi masyado negatron. Iba-iba po ang mga tao, sadyang napunta ka lang sa manloloko. Be wise daw next time, sabi ni Gail Easy. Yes, be wise. Pero wag ka daw magiging nega sa pag-ibig. Kasi, 'di ba? Oo, tuloy lang ang laban. Parang sa pangarap lang din 'yan, habang hindi ka tumitigil sa pangarap mo, 'di ba? May pag-asa. So, may pag-asang mahanap mo rin ang perfect match mo. O, malay mo dito na 'yan talaga sa match made. O, 'di ba? Sabi dito ni Gayla Easy, next, wag ka na daw magpahatid, ka na lang daw, grab next. Ayan na. Ayan. Kasi, nadadaan tayo sa mga pahatid-hatid sundo na yan Diyan lumalambot ang puso namin mga babae Di ba, Doc? Minsan, di ba? Kasi pag alam mong concerned sa'yo, nakauwi ka na ba? Ihahatid na nga lang kita. Ganon. Totoo yun. Pag sobrang gentleman, kuminsan nakakatakot Kasi pag diba, sumobra, no? Oo, totoo. Anything na sobra naman talaga. So, dapat hindi na pala maging gentleman? Hindi naman sa ganon, Michael. Kayo naman. Ikaw yung ihahatid ko. Ayan ha. Parang gusto mo mag-exchange tayo ng shoes dito. Kayo naman ang ihahatid, mga kalalakihan. Gustong-gusto natin yan, mga babae, na inaasikaso tayo. Diba? Very gentleman sa atin. Pero minsan pag sumusobra, parang mapapaisip ka na rin. Diba? Totoo yan. Kasi pag yung sobra, di ba sabi nga natin, extreme Parang sobrang general. Bakit ganun? Bakit kinakailangan na lahat-lahat na lang na umaabot sa punto na ang text messages sa isang araw, every hour. Tapos yung paghatid sundo, umaabot na talagang kahit na hindi lahat tututukan ka na, it might lead to a possibility na kaya ganun ng sobrang gentleman siya, possessive pala yung tao. And remember, hindi kayo bagay, tao kayo, so hindi dapat i-possess. Ayun. Ako, alam mo na niya next time. You know what to do. Oo. Baka gusto mong i-shoutout yung ex mo. Shoutout to my ex. Ganon ang peg. Alright. More comments pa tayo dito. Basa tayo ha. Piliin mo yung taong feeling mo komportable ka. Sabi ni Cristel Ann de la Rosa. Oo naman, kasi kung hindi komportable, bakit nga naman pipili Maloka ko sa'yo talaga. Ayan, again, don't forget to use our official hashtag, hashtag match na match at hashtag matchmade. Mga nagko-comment dito, be wise talaga next time. Oo. I mean, kada relasyon naman, meron tayong at merong mapupulot na aral talaga dyan. Na next time, di ba, makakatulong sa atin na maiwasan nating gawin ulit. Diba? Kayo ba, Tyler, Michael, sa previous relationship nyo, ano yung biggest takeaway ninyo?
My biggest takeaway, ay, ikaw muna bro, ako ba? Ako muna, okay. Ano, ha? sorry. I think my biggest takeaway sa last na relationship ko is, I feel like, hindi talaga siya more on like, super duper focused on your relationship talaga. It is like, both of your happiness is the priority. I think yun. If both of you have the same happiness, I think, kasi sa last relationship ko, she had a different way of happiness. Ako naman, different way of happiness. Which is parang naging contradicting siya. So over time, it was hard. So I think for me, my biggest takeaway is like, find someone who is really connected. Like you can see it over time. Like you can see him or her as a long term. Kasi the things that you do, the things that you say, the things that you think, almost the same lang. Yun yung hahanapin mo na person na yun. I feel like yun yung biggest takeaway ko. Ayun. Dapat isa lang yung path ninyo. Yes. Oo, para mas lalong magtagal ang relasyon. How about Tyler? Ayun, sa past relationship ko, siguro yung biggest takeaway ko is don't set any rules sa relationship nyo. Kumbaga, go with the flow, be happy kung masaya ka talaga. Pero at the same time, syempre may sadness and obstacle din dun. So, go with the flow lang, it will pass. And syempre, mas mararamdaman mo yung pagmamahal mo sa isang tao pag hinahayaan mo lang, hindi yung gumagawa ka ng rules. Because that rules will set a boundary sa relationship nyo. Ayun. Ayun. And last one, of course, from your past relationship, Doc. Saray lang. Hindi. Baka lang naman, hindi. Anong say nyo po, Doc, dun sa napag-usapan natin? Okay, siguro una-una, no, pagdating sa ganyan, pag nagkaroon ka ng karelasyon, wag mong sasabihin na kaya mo siyang baguhin. Kasi pag sinabi mong babaguhin mo, di magiging controlling ka. It comes to a point na, bawal kang makipagbarkada, bawal kang uminom, bawal kang pumunta sa party, bakit ganyan yung damit mo? Lahat papakialaman. And doon nagkakaroon ng conflict. Kasi pag umabot sa ganong klaseng punto, parang hindi na tayo umaabot na minamahal mo yung tao. Ang gusto mo lang talaga, masunod yung kung ano yung, so makikita mo kung anong klaseng personality meron na isang tao. At yun na nakakatakot. Kasi pwedeng mahawakan ka niya to the point na parang it comes to a point na battered person na to, hindi mo pa nga asawa, battered person ka na kahit verbal lang. So be careful pagdating sa ganyan at siguro dapat mapanuri tayo pagdating sa ganyan, hindi yung basta-basta emosyon lang pag-uusapan. Alright, thank you so much, Doc. Pero ito na ang pinakahihintay natin, ha? Sino kaya ang napili mong match, ha, sa ating Heart Hunter? Ang ng desisyon na ay nasa sa iyo na. Sino ang iyong pipiliin na Cupid? Is it Michael or Tyler? Ayan na. Ayan na. Teka lang, parang mas excited ako. Tyler. Congratulations naman sa iyo, Tyler. At syempre, ano namang masasabi muna ni Michael? Unang-una, congrats bro. Next time babawi ako next time. Bumalik ka! Yeah, babalik ako. Bumalik ka next week agad-agad. Which means babalik ako kasi Ayan. So, thank you so Yes. much, Michael. And how about naman, of course, si Cupid number 2, Tyler. Anong gusto mong sabihin kay Nia? Ayun, Nia, kinikilig tayo. panindigan mo yan. Sinabi mo na bro. Panindigan mo yan. Nakikilig din Wala ako. siya. Hindi, yun, Nia, thank you so much kasi, ayun nga, parang gusto ko rin talaga mas makilala ka and gusto kong maging close tayo. Ayun, kaya salamat sa pagpili sa akin. Tandaan mo to na gagawin ko yung best ko para mas makilala ka and hoping na maging close tayo. Grabe naman yun. Mukhang magpo-progress. Oo, Nia, any message? Ayun nga, thank you so much po sa inyong lahat, Doc, Tyler, and hindi na makalimutan ko agad. Joke! Michael and siya. DJ Anna Okay po. lang yan. Thank you so much po sa inyong lahat. Alright, thank you so much. Ayan.
Match made talaga yan. At dyan na nga po nagtatapos ang ating episode ngayong araw. Muli maraming salamat sa inyong lahat na sumali at nakinig. Abangan ang susunod na episode ng Match Made kung saan marami pa tayong pusong tutulungan hanggang sa susunod na linggo 2:30 hanggang 4:30 p.m. Dito lamang yan sa 92.3 True FM? Paano FM? 92.3 True FM! Dito na tayo sa totoo at 1PH teleserbisyo para sa Pilipino. Ito nga po, nakasama ninyo ang inyong DJ Diva ng Bayan and Ramsey Kita Kits, mga ka-matchmade. I love you so much!